Hi, Yusek. Good afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa Dahig kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na 3 taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi daw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na matagal pong pinagplanuhan? 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente? Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President. Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente yung tumakbong Presidente? Ganun yung lumalabas kasi pinagpaplanuhan na siya para hindi siya makatakbo. Pero kung alam pala nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo patungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs, na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is, it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado. Follow-up lang din po still kay Mayor Baste. Lumabas po kasi yung sa issue ng Romanov po, di ba? But it can be reference pala na as early as 2024, si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagsabi ng about sa mga Romanov. Sabi niya po in a Davao event, before you go to bed, think of the Romanovs, maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Pero this time, sa impeachment, ginagamit naman po ng camp ng Vice President yung Operation Romanov to justify yung statements that she made against the President. May any inconsistency po ba kayong nakikita in terms of using this Romanov reference? Yeah, tama ka, Tristan. Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulong Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensyang lumalabas sa ngayon ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang man lang binanggit patungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents.